Hi there! This is John Arana again. Sa video na ito, I'm gonna talk about yung recent episode ng Mike Poon sa ABS-CBN or the Channel 2 hosted by beautiful Miss Karen Davila. And just want to record this video para lang just to make sure now when you watch those kind of television shows, you don't miss yung mga importanteng bagay that will help you to succeed in your business. Kung ano man yung negosyo na nasa sa isip mong simulan, or ano man yung negosyo na pinatatakbo mo na ngayon kung meron ka ng sariling negosyo. Unang-una, I'm gonna talk about yung kay MJ Aparice, ng Heaven Salon, I guess. Yun yung salon and spa. Ang kanyang negosyo na meron na siyang ngayon na 7 branches. And it's very inspiring kasi ito yung mga tipong negosyante na talagang nagsimula sa wala at kung paano sila naging successful sa business nila. So, I believe sa wisdom, yung role modeling na tinatawag o yung marami kang matututunan sa ibang tao just by copying what exactly they did in their business, you know? So, kahit na hindi naman pagiging parlor ang business mo o spa, we still marami tayong matututunan sa mga palabas nito katulad ni kay MJ Aparice, no? And one thing na una natin matututunan kay MJ ay nagsimula siya sa negosyo, sa bagay o sa industriya na alam niya. Nagsimula si MJ, he started a business ng parlor basically. Pero bago siya nagsimula at nagbutap ng sarili niya, siya muna ay nagwalis, naglinis ng parlor hanggang sa natuto siyang magupit hanggang sa magkaroon siya ng sarili niyang parlor. Ang isa sa pagkakamali ng maraming gusto magsimula ng negosyo ay nagsisimula sila ng negosyo na wala silang masyadong alam sa negosyo na yun. So ang resulta, like in the first year daw sa mga nagnenegosyo, 80% of them failed for that reason. Kasi hindi talaga nila alam yung industriya na yun, wala talaga silang alam na or alam sa hanap buhay na yun. So yun ang unang pagkakamali na dapat mong iwasan. Pangalawa ay though marami ng parlor, marami ng klaseng parlor, si MJ baliktad ang ginawa niya. Di ba pag sinabi mong parlor, ang pumapasok sa isip mo agad na gugupit, you know, pedicure, manicure. And then on the side merong rebond, di ba? Si MJ baliktad. Okay, nagtayo siya ng parlor, pero ang ginawa niya, nag-focus siya sa rebonding, and then parang sa side na lang yung gupit, kulay ng buhok, pedicure, manicure. So makikita mo na nagtayo man siya ng parlor sa lugar niya kung saan mas siya nagsimula, I believe sa Quezon City, hindi siya gumaya tulad ng iba immediately. Alam niyo yun, hindi niya agad sinabi, katulad rin ako ng parlor, ng katulad ng iba, nagugupit, nagre-rebond, right? But instead, nag-focus siya sa rebonding. So, yun yung parang naging specialty niya. Specialize siya sa rebonding, and then, of course, nandun na yung kasama na yung gupit and all. So, from that alone, by being, or by telling to people na specialty namin is rebonding, dun pa lang, hinihiwalay mo na yung sarili mo sa competition. So really, hindi nakikita ng market mo ng target market ni MJ na competitor siya or katulad rin siya ng ibang parlor. Doon pa lang nakikita niya, separated na siya. Oops, iba to kasi focus sila sa rebonding. Diba? So pangatlo na ating matututunan dito, si MJ marami siyang violate na law o rules sa industriya nila. Una doon, yung typical na operating hours. Diba? Ang operating hours ng typical parlor is about 8 a.m. to 9 p.m. Si MJ, according sa interview niya, nag-extend siya hanggang 12 or even sometimes 12 midnight or even sometimes until 1 in the morning para ma-accommodate yung maraming customers. At the same time, again, sineparate niya yung sarili niya sa competition by operating differently. Number 2, sinabi rin doon ni MJ, na nung medyo kumita na yung negosyo niya, naglagay siya ng buffet. Sa parlor, buffet, free lunch, unlimited lunch, and unlimited dinner. Na-imagine nyo ba yun ang difference ng success niya? Right?
Dahil sa umpisa pa lang, alam na ni MJ kung paano niya siniseparate yung sarili niya kumpara sa competition. So, meron mang ibang parlor dyan, okay? Pero siya, focus siya sa rebound. Sila, focus sila sa gupit. Ako, focus sa rebound. So, dun pa lang hiwalay na, magkaiba na sila. And then, separate siya sa operating hours. And then, iniba niya rin na nagbigay din siya ng free buffet. At ang pinakamahalaga sa lahat sa ginawa ng MJ, nagsimula lamang siya sa puhunan na 10,000 piso. Kaya ako, hindi ako maniwala na kapag sinasabi ng tao, kaya hindi ako makapagnegosyo, John, kasi wala akong puhunan. Look, si MJ, 10,000 piso lang ang kanyang puhunan. I believe ngayon na kumikita na siya ng about 50,000 pesos a day lang naman na nagsimula sa 10,000 piso. So, yun lang for this video. Patuloy niyo panoorin ang May Puhunan ABS-CBN I believe every Wednesday tuwing Miyerkules. So yun lamang po. This is John Orania. To your freedom. Have a blessed day.